Sinasabi mo, ba't yung iba ikaw lang? Eh kasi ikaw lang naman din kasi ang magnanakaw. Sa administrasyong ito, ikaw lang din naman ang anay. Ikaw lang din naman darambong. Bakit mo dinadamay yung ibang diputa ka? Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito, anumang oras mapapanood po ng ating mga kababayan, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe o mag-share sa ating mga kababayan, sa ibang mga kababayan nating di pa nakakaalam ng ating channel. At syempre, huwag po kayo mag-skip ng ads, nang kahit papaano po ay meron po tayong pambili ng mantika at kamatis at toyo at suka. So, syempre bago lahat, binabati muna po natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa abroad na lagi po nating nakakasama dito po sa ating programa. At syempre ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, at syempre maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay mga kababayan ko, sa araw pong ito, pag-uusapan natin. Ito na yung sinasabi natin dito. Kasi nga, di ba nga, ang laging sinasabi po o ang laging kumbaga bukang bibig ng ating mga kalaban, bakit naman si Sara Duterte lang ang iniimbestigahan tungkol sa kanyang confidential fund? Hindi lang naman siya ang gumagamit ng confidential fund. Marami namang mga opisina dyan na meron din confidential fund. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para po maintindihan ninyo, at para mabigyan din ho natin ng maayos at talagang birada itong kanilang mga katanungan, tanungin muna po natin, pakinggan muna natin pala, ako tuloy, hindi akin tong interview, ito po hiniram lang ho natin, tinanong po siya ng isa sa kilalang journalist din, tinanong siya kung itong magiting na, kundi ako nagkakamali, si Chua to kundi ako nagkakamali tinatanong mo siya tungkol dyan sa usapin na yan. So ito't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Sabi ni Vice President Sara, bakit ang Office of the President hindi niyo sinisilip ang confidential at intelligence funds? At liban pa doon, iba pang mga ahensya, mukhang maraming ahensya na civilian agencies, itong national security o peace and order ang tungkulin pero may confidential funds. Ano po yung sagot niyo doon? Bakit ang Office of the President parang exempted? Hindi po exempted yung Office of the President. Ang nagkataon lang po, nung nagkaroon po ng committee hearing sa Committee on Appropriation, may lumabas po kasi sa Office of the Vice President na paggamit ng confidential fund na meron siyang notice of disallowance. Yung notice of disallowance na lumabas sa kanya, napakalaki. Yung po, naalarma po yung mga kongresista doon at hindi naman po nila maisagot o maipaliwanag. Samantalang dito naman po sa Office of the President, wala naman po lumalabas na notice of disallowance. Tsaka pangalawa, hindi po natin po pwedeng ikumpara ang Office of the Vice President sa Office of the President. Dahil yung Office of the President, Commander-in-Chief po yan Yan talaga ay may mga talagang obligasyon yan sa pagdating po sa national security, sa peace and order. Samantalang ang Office of the Vice President, alam naman po natin na hindi po niya trabaho yan. At kagaya rin po sa DepEd, hindi rin po niya trabaho bilang DepEd Secretary. Maintindihan pa po natin kung ang hiningi po niya karagdagang increase sa sweldo ng mga guro. Ayun, talaga naman kailangan nila yan or karagdagang pondo para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan sa mga probinsya. Pero po sa confidential fund, ano po ang purpose? Correct. Ayun po mga minamahal ko mga kababayan, malinaw naman po siguro. Di ba? Magkaiba, malaki ang pinagkaiba ng presidente dito kay Sara Bulate. Na kung saan hindi pwedeng ikumpara. Unang-una, hindi pwedeng ikumpara ang ating mahal na Pangulo dito kay Sara Duterte dahil ito'y likas naman darambong, magnanakaw, buhaya, manang-mana sa kanyang ama. Itong putang inang Vice President na ito. Hindi pwedeng ikumpara. Unang-una, Sara Duterte, kung nakikinig ka mang hinayupa ka, sa office ng presidente, walang lumabas na disallowance. Ikaw, may nakita sa'yo, nasilip sa'yo, nalaman,
ng mga congressman na isa kang buhaya, na triple ang pagkabuhaya sa tatay mong demonyong katulad mo. Huwag ka nang lumusot, Sara Duterte, dahil magnanakaw kang diputa ka. Magnanakaw kang pokpok ka. Ang landi-landi mo. Tumigil ka na lang. Abangan mo na lang yung kulungan na para sa yung demonyo ka. Intende, Sara Duterte? Walang niya ka. Palibasa, yung pera ng taong bayan, pinanglalalaki mo lang, demonyo ka. Yung kalandian mo, yung kakatihan mo sa katawan mo, bawasan mo. Para hindi yung taong bayan na napupurisyo mong putang ina mo ka. Naintindihan nyo mga kababayan? Malinaw naman po eh. Ang sinasabi po doon, kung mayroong responsibilidad, ay ang ating mahal na Pangulo, yung opisina ng ating mahal na Pangulo, sa peace and order. Lalong-lalo na kung ang pausapin ay tungkol sa kaligtasan ng ating bansa. Hindi si Sara Duterte. Anong karapatan mo, Sara Duterte, na gumamit ng confidential fund? Ngayong nasa DepEd ka naman, diputa ka. O ginamit mo lang yung confidential fund, tangina mo ka, para manlalaki. Akala mo hindi alam ng taong bayan? Dahil nabubuking ka na, gusto mo pang idamay yung iba. Bakit sila iimbestigahan? Kayong wala naman silang kalokohan, wala naman silang katiwalian. Sige nga, ang bagay lang na imbestigahan yung katulad mo dahil may katiwalian kang diputa ka. Sinasabi mo, ba't yung iba ikaw lang? Kasi ikaw lang naman din kasi ang magnanakaw. Sa administrasyong ito, ikaw lang din naman ang anay. Ikaw lang din naman darambong. Bakit mo dinadamay yung ibang diputa ka? Tapos ngayon magsasabi ka bakit ikaw lang iniimbestigahan dahil ikaw lang yung halimaw. Ala ka namang idamay mo yung iba. May notice of disallowance ka eh. Yung ibang mga ahensya wala eh. Hindi naman sila kasing katulad mong buhaya kang putang ina mo ka. Kaya wag kang magreklamo kung ano man yung nangyayari sa inyo ngayon. Yan ay bunga ng inyong mga kawalangyaan, bunga ng inyong mga katarantaduhan, bunga ng inyong mga kademonyuhan. Naiintindihan mo, Sara Bulate? Kaya kayong mga DDS, mga putang ina nyo rin. Alam nyo ba yung ginagawa ninyo? May notice of disallowance yung bossing ninyo. Na kung saan yung pera ng taong bayan nilulustay. Mga gago, mga siraulo, mga putang ina ninyo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Mga tulongges kayo o baka naman mga bayad kayo, mga demonyo kayo. Siguro tuwan-tuwa kayo sa ginawa ng amo ninyo. Na kung saan nagpasok ng mga pangalan sa opisina ng OBP na hindi naman pala totoong tao. Natutuwa kayo doon? Natutuwa kayo sa ginawa ng amo ninyo? Na nagpapasweldo ang taong bayan ng mahigit 400 katao na hindi naman pala totoong empleyado ng nasabing opisina ng OBP. Natutuwa kayo? Tuwa-tuwa ba kayo sa ginawa ni Sara Duterte? Na mahigit 600 million ang nilustay na hindi malaman kung nasaan. Mga gago pala kayo eh. O eto pa. Pangalawa, hindi naman si Sara Duterte ang commander-in-chief. Hindi naman siya ang commander-in-chief. Bakit parang umaas na kayata na commander-in-chief? Parang atat na atat kang makuha yung kapangyarihan ng aming mahal na Pangulo. Para tabunan yung mga kalandian mo, yung mga katarantaduhan mo, yung mga kagaguhan mo, yung mga kademonyohan mong putang ina mo ka. Ganon ba, Sara? Walang niya ka, gusto mo lang magpalusot. Nagpipiling biktima ka. Pero ang totoo, mga Pilipino ang binibiktima mong halinayupa ka. Ang galing mo magdrama. Malang-mana ka sa tatay mo. Pag nasusukol na, pag nabubuking na, nagdadrama na. Kung hindi naman, nagbabaliw-baliwan pa. Sara Duterte, alam na ng taong bayan yung diskarte ninyong mag-ama. Kaya hindi na kayo uubra dahil
dahil ang taong bayan ay talagang gising na sa katotohanan kung ano kayo talaga. Kayo'y mga demonyo na salot na nandito sa mundo na nabubuhay na ipinadala ng Diablo. Ha? Biro mo, ito malinaw naman po sinasabi po ng ating congressman. Buti sana daw kung ang kanyang hihingin ay dagdag sweldo ng teacher, pagpapagawa ng mga eskwelahan. Pero nyo mga minamahal ko mga kababayan, naalala ninyo, nanghingi siya ng bilyon-bilyon para daw sa pagpapagawa ng mga eskwelahan, para daw sa tawag nito, sa iba pang mga proyekto ng OBP. Anong nangyari? Napakinabangan ba ng taong bayan? Napakinabangan ba ng mga estudyante? Napakinabangan ba nating mga Pilipino yung kanya mga proyekto sa DepEd? Wala. Ang nakinabang lang dito mga minamahal ko mga kababayan, kung nalalaman lamang po ninyo, ay walang iba kundi si Sara Duterte, maging yung mga ulupong niya, maging yung mga ghost employee niya na mahigit 400. Mahigit 400. Yun ang nakinabang, yung ghost employee niya na mahigit 400. At maging itong si Mary Grace Piatos na putang inang Mary Grace Piatos na yun, hindi malaman kung saan galing yan. Sa dami-dami ng pangalan, bakit Piatos pa ang ipinilgido? Sa kagaguhan, katarantaduhan ninyo, ayan, nabuking kayo. Ngayon mga kababayan ko, siguro naman gising na kayo sa katotohanan. Huwag na kayo magbulag-bulagan. Pero may nalaman kasi ako, ito ay malinaw ho to, talaga naman totoo to. No, kaya pala yung mga nakikipaglaban pala diyan kay Sara, nakuha ko na. Yan pala talaga sila ay mga bayad. Kaya yung kanilang ginagawa, yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang mga alam niyo, mga kanilang pagkilos, yung mga nila, yan ay dahil po sa bayad sila. No? Pero ganun pa man, hindi na talaga mananalo. Wala nang lusot itong si Sara Duterte. No. Unang-una, kahit ano pang sabihin niya, dahil wala namang nakitang notice of disallowance ang COA sa opisina ng presidente sa iba pang mga ahensya, wala kang magagawa, Sara. O baka gusto mo, baka may maudyukan ka dyan na maging kawatan na katulad mo. Baka merong ibang ahensya dyan na maging buti sana katulad ng tatay mo noon. Diba? Noon sa totoo lang maraming problema, alam niyo naman, 'di ba? Hinawakan ng tatay niya, hinawakan ni Rodrigo Roa Duterte yung liig ng mga ahensya natin. 'Di ba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, wala na talaga. Wala na kayo, Sara Duterte. Buti pa magsitigil na kayo, magkusa na kayo. Sumuko na kayo, aminin nyo na para matapos agad. Huwag ka na maraming drama pa, Sara Duterte. Dami-dami yung kahit pa magtatatumbling kayo, kahit tawagin nyo pa lahat ng mga demonyo, pinakamalalakas na patron ninyo, wala nang magagawa yan. Puputulan na talaga ng sungay ng gobernong ito yung mga katulad ninyo. Kaya tapos na talaga kayo, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Period. Yan lang ang masasabi ko, Sara Duterte. Ngayon, Sara, tulad na sinabi ko, bawas-bawasan yung kakatihan sa katawan para hindi naman taong bayan ang nahihirapan. Maliwanag ba? O kayo mga kababayan, sabihin nyo naman dyan kay Sara, bawas-bawasan yung kakatihan para hindi tayo napupurhisyo. Walang yan naman. Diba? Pera natin ginagamit niya diba? Malinaw po yan mga kababayan ko. Kaya, ganun pa man, lagi po tayong magbabantay. At siyempre, lagi natin babanatan yung mga yan. Putang ina nila, ang galing nilang siraan ng ating mahal na Pangulo. Ang mali lang nila, merong Epifanio Labrador na makikipaglaban para sa ating mahal na Pangulo. Kaya kayo mga vlogger kayo, mga siraulo kayo, mga gago kayo, magsitahimik na kayo, baka kayo ang gawin kong almusal sa programang ito. Intindi, mga ka-vloggers. Kaya tama na yung mga sinasabi-sabi ninyo, yung mga bugok naman kayo, mga wala naman laman yung mga sinasabi ninyo, mga putang ina ninyo. Okay mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ninyo lingkod, mabuhay po ang ating ilang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa inyong bayan. Maraming salamat po.